Okay, magandang araw no sa manonood dyan ng Paul Computer YouTube channel. Okay, at siya nga pala, binabati ko kayo ng Happy New Year. No, Happy New Year sa ating lahat. So, yung topic natin ngayon or yung title ng ating video ay ito. Tuturo ko sa inyo kung paano pumili ng extension cord, plug or electrical socket. Okay? So, ginawa ko itong video na to dahil may ilang beses ako na nakapanood ng TV, na balita sa TV actually na sunog, tapos na sinasabi doon na yung mga common or yung pangunahing sanhi ng sunog ay daw nakalimutang mga niluluto, tapos second yung mga sabi ko nga mga electrical wiring, saka mga socket ganon. Tapos yung ikatatlo yung sigarilyo, na nakasindi, yung mga naninigarilyo diyan na tinatapon. So usually yung mga nasusunog diyan yung mga tuyong damo sa mga yung mga So itong itong electrical, common ito, hindi lang sunog pati aksidente. Kasi tapos delikado kasi, pwede ka rin mamatay dito Okay, so sa tingin ko napakahalaga na yung ating topic natin ngayon, yung ginawa kong video, para matutunan ninyo kung paano pumili talaga kapag bibili na kayo ng mga plug, extension cord na gagamitin ninyo sa inyong trabaho sa bahay ninyo. Okay? At isa pa naalala ko dito, yung ginawa kong YouTube short. Naku, nabigla ako, yung napakalaki ng views, mga 30k yata. Yung title doon ay paano malalaman kung highly conductive ba yung material o hindi. So bali itong video na ginawa natin ngayon, ililink ko yun para mapunta dito sa long form video natin ngayon. Okay, so kayo na sana bahala magpasensya sa Tagalog ko, kasi taga Negros kasi kami, kaya hindi ako sanay talaga magtagalog. So dito sa ating video ngayon kasi lalo na sa panahon natin ngayon 2024, di natin maiwasan napakainit ng nangyayari sa ating gobyerno. So nagmamahala na yung mga bilihin. So yung maipapayo ko sa inyo, kasi maraming nagtitipid diyan so importante na talaga ninyo, na pag-ipunan ninyo, kasi lalo na yung kapag yung mga wiring, mga electrical system na gagamitin natin sa ating bahay, hindi pwede na gumamit lang kayo ng yung mga maninipis or maliliit na wire, kasi panggagalingan talaga yan ng sunog. So sana mapanood ninyo itong yung ginawa kong video hanggang sa dulo, para matutunan ninyo kung paano pumili ng mga electrical materials na gagamitin ninyo sa mga trabaho ninyo, sa bahay ninyo, kung saan man mga lugar. Okay, para maging safe po at saka makaiwas tayo sa aksidente at sunog. Okay? So kung bago ka pa lang dito sa ating channel, at sa tingin mo ay kailangan mo yung mga ganitong klaseng content na ginagawa natin, ipaki ko naman
hit mo yung subscribe button. Tsaka i-click mo yung notification bell para tuwing meron akong ina-upload na video ay makakuha ka kaagad dyan, ma-notify. Ba? Hindi mo ma-miss yung mga gagawin kong mga video, no? Kagaya ng video natin ngayon. Okay. So dito ay meron akong ginagamit na magnet, no? Para malaman ko siya kung yung material ay highly conductive ba o hindi. So dito, importante lang naman sa akin kung malaman ko na pure copper siya or pure silver. Okay, so na-discover ko lang naman ito kasi dati nagka-problema ako sa electrical connection dito sa amin. Okay, tuloy natin yung yung ginawa kong video. Okay, so yan pala lahat yung mga inihanda kong material. Okay. So, kuan muna ha, yung sa plug natin na halimbawa lang naman. Yan yung kulay na puti, black tsaka orange. So, tabi muna natin sandali. Okay, so meron akong ginagamit dito na tool, para malaman ko kung highly conductive or hindi. Yan, magnet. So pwede kayong magtanong kung saan ko saan ko ba nakuha yan, So diyan ko yan kinuha sa mga speaker. Okay? So madali lang na kunin yan. Kumuha lang kayo ng yung maliit na flat na screwdriver, Yan, madali lang siya natatanggal. So tingin ko nakadikit lang yan dyan hindi naman yata nakaglue. Pero parang nakaglue, Pero pinakita ko na rin kung paano siya tagalin. Kasi mamaya baka gamitan ninyo ng martilyo. Okay? So mas maganda yung ganyan siya. Ayan, bilog. Diba? So testingin natin yung mga halimbawa yung mga ganyang plug. Parang orange yung kulay niya. So nakita niyo hindi siya namamagnet, di ba? Yan yung yung pure copper. Yan. Tapos yung isa naman, ayan silver, pure silver naman yan, hindi naman siya namamagnet. Okay? Tapos yan yung isa talaga metal. Yan yung metal. Okay, so ingat kayo kasi merong mga binibenta na na coated lang siya na silver, hindi siya silver talaga, metal pa rin. Okay, so ayan yung mga electrical socket, dalawa, papakita ko sa inyo. Yan yung halimbawa ng pure copper. Ayan, buti na lang hindi ko natapon yung isa kong outlet. At least nagawa natin ng video ngayon, Ayan yung isa. Hindi ko alam kung brass ba yan or metal na kinulayan lang na magmukhang gold, magmukhang copper. Ayan, namamagnet siya. Nakita niyo? Hindi siya pure copper. So delikado yan kasi pwede yung kalawangin pagtagal. Tsaka pwedeng lose connection yung mga ninyo dyan. So pwede siyang mag-spark, dyan manggaling yung spark, na pwedeng panggalingan ng mga sunog. O pwede rin mga aksidente. Okay? Pwedeng mag-cause ng problema yan. So yan yun. Tingnan nyo yung kulay nyo. Malaki talaga yung pinagkaiba, di ba? Ayan. So dito naman, napansin niyo, meron siyang yung parang bilog, Merong mga outlet na mga extension cord na bilog siya. Okay? So hindi na ako talaga gumagamit ng mga extension cord na bilog.
No, kasi napansin ko na pagtagal, kuwan siya, madaling lumuluwag. Maya't maya lumuluwag. Ayan, lumuluwag siya. Tapos, inaayos ko naman, tapos maya maya lumuluwag na naman. So, hanggat maaari, yan yung gamitin ninyo, yung flat na type. Kasi masikip talaga kapag kinabitan ninyo ng, sinaksakan ninyo ng plug. O tingnan ninyo, yung mga kutsara, ayan. Madali lang siya napapasok. Pinakita ko lang yan kasi meron akong napanood dati na news na ikuha ng bata, maliit na bata. So sa mga extension cord, nire-recommend ko yung mga flat. Okay, tapos kung meron kayong mga appliances na kailangan ng bilog, yan, adapter na lang yung gamitin niyo. Yan. Payo ko lang naman. Kasi para sa akin yan yung na-observe ko Okay yung mga bilog na yan sa mga wall na socket. Okay, yung sa mga utility box. Ay, nakita niyo? Sa tingin ko okay yung mga bilog na mga saksakan. Pero sa extension cord, parang hindi ko ina-advise. Number 1, madali siyang lumuluwag So, yan yung halimbawa ng isang magandang klaseng extension cord. Yan yung plug niya. Nakita nyo, hindi siya namamagnet. Tapos yung wire, tingnan nyo yung wire. Makapal. Dapat ganyan yung wire. Hindi siya malambot. Tama lang May katigasan siya na kaunti. Okay? So, na-testing ko na yan, yung wire niya sa loob. Kung pwede nyong mabuksan yung wire, kailangan na i-test din nyo kung kung pure copper din. So yan, buksan natin, papakita ko sa inyo yung yung loob ng socket na yan na outlet 3 gang. Pag sinabing yung gang, yan yung saksakan, yung tatlo. So 3 gang yan. So mayroong 1 gang at mayroong ding 2 gang. Gang Okay, sandali lang. Pause muna natin. Pause. Okay. Sa mga electrical wiring sa inyong bahay, hanggat maaari sa inyong bahay, kailangan lalo na kapag kinakabit niyo sa mga wall, mga plywood, diba, na wall sa bahay niyo or trabaho, tapos mga concrete, diba? Hanggat maaari yung gamitin nyo yung mga makakapal na wire. Okay? Yung mga PDX na wire, yan, lalagay ko dito. Yung hitsura ng PDX. Tsaka yung mga TW, diba? Dapat makakapal. Okay? Kasi ganito yan. Hindi natin maiiwasan, minsan gagamit tayo ng mga appliances na merong matataas ang load. Okay? Tulad ng aircon. Ano pa? Mga welding machine, diba? Welding machine, diba? Mga freezer. Yan, mga matataas na load yan. So, hindi pwede yung mga flat cord. Yung mga flat cord, usually ginagamit lang yan sa mga extension cord. Okay? So, dapat maging kayo, responsible. Huwag ninyong gawin yung flat cord na electrical system ng buong bahay ninyo. Yung flat cord na ikakabit ninyo sa yung circuit breaker. Alam niyo yung circuit breaker ng bahay? So dapat yan, malalaki na wire, yung mga either PDX or TW. Diba? Hindi pwede yung mga maliliit na wire. Okay? So kung hindi talaga maiwasan, nagtitipid, laging yung iisipin na kapag flat cord yung ginamit ninyo, huwag ninyo kakabitan ng mga appliances na matataas ang load. Okay, tulad ng mga freezer, aircon, ano pa? Yan yung mayroong mga matataas na load. Okay, dapat sa electrical system na inyong bahay, yung nasa wall, yung nasa wall ng inyong bahay, dapat malalaki talaga yun ang mga wire. Either PDX, mga PDX, or mga TW, yung mga tawag dito, yung mga
stranded na wire. Okay, mga makakapal talaga. Para preparation lang yan. Okay? Para safety na rin. Tuloy natin yung video. So isa pa yan, meron ko yung makikitang sticker. Yan, quality, ano ba yan? So kahit na walang ganyang sticker, ngayon alam na ninyo kung paano nyo malalaman yung mga kung highly conductive yung material or hindi. Okay? Importante yan eh. O yan magkatulad na magkatulad. So ngayon meron na kayong tool. Ayan, magnet. Para matesting ninyo kung pure copper siya. Okay? Naku, pagka mga electrical system, huwag kayo magtipid. Kung pag-ipunan ninyo. Kasi hindi pwede yung mga maliliit na wire. Okay? O, sandali lang. Yung wire na yan, yung pinakita ko dyan, na flat cord, yan yung mga pwede sa mga 220 volts. Okay? So, meron mga flat cord na mas maliliit pa dyan. Ang mahirap kasi sa mga maliliit na wire, kapag ginamit natin sa 220 volts. Napakalaki kasi ng 220 volts para sa maliit lang na wire, Yung mangyayari diyan ay iinit lang yung wire. Tsaka malaki yung possibility na masunog yung wire, Kaya pwede siyang maging cause ng accident or ng sunog. Okay? So kapag bibili kayo ng wire, na gagamitin ninyo na extension cord, ay dapat number 18. Okay? So yung mas maganda yung number 16, yung mas malaki pa dyan. Okay? Pero number 18 pwede na. Alam nyo yung mga magagandang klaseng mga wire nasa hardware din natin Okay? Yung mga magagandang wire, yung mga yung mga matigas siya, So, tuloy natin yung video. Okay, so dito na nagtatapos itong ginawa nating video. Sana ay nakatulong sa inyo. So hanggang sa susunod naman na gagawin nating video. Okay, hanggang sa muli. Bye bye.